Quick demo lang 'to sa ating sound card at microphone na Corefly. Napaka-solid nito. Maririnig nyo naman diyan kung gaano kaganda yung sound quality nitong microphone plus itong sound card na 'to. Isa 'to sa pinakamagandang quality ng audio interface na na-encounter ko. Mabigat siya, premium yung pagkakagawa sa kanya. Pag umorder kayo nito, itong microphone na 'to, may sarili siyang box. Dito sa sound card, pakita ko sa inyo yung pinaka front panel nito. Makikita nyo dito yung yung reverb, tapos yung monitor. Nandito naman yung mic volume, tapos yung 3-band EQ. Ito yung isa sa mga nagustuhan ko, itong noise reduction. Nandun pa rin naman yung mga effects ng isang sound card na the usual. Parinig ko sa inyo yung mga sound effects. Yan. I love you. Tapos meron din siyang Bluetooth control. So nandito yung control ng Bluetooth, yung play and pause. Tapos pwede mo siyang i-forward or next. Isa sa mga nagustuhan ko dito, itong LCD niya. Meron na tayong monitor. Makikita natin dito kung ilang bars na yung battery. Tapos ang ganda ng kulay. Kung gusto mo kumanta, ayan, meron ditong pop song. Pwede rin yata. Kasi nagkakaroon siya ng reverb. Pindutin natin. Sound check. Yung reverb, pwede natin bawasan. Ayan. Meron siyang controller dito sa may left, sa upper left ng sound card. Meron din tayong control sa recording, accompaniment, musical instrument. Dahil pwede natin itong lagyan ng mga gitara, ganun. Para matanggal mo yung effects, pabalik ka lang sa original sound. Pipindutin mo lang. Sound check. Dito sa baba, meron siyang electronic singing. Yun, siguro yun sa mga key. Tapos, voice changer. Hello, sound check. Sound check, test mic. Sound check, test mic. Sound check, test mic. Plus points yon para sa akin kasi kapag gusto mong gumamit ng ibang boses, pwede. Meron pa siya ditong customize, itong 1, 2, 3, 4. Self-explanatory na rin to yung iba. Tapos dito naman sa may kabilang gilid, nandito yung power button niya. Tapos yung power ng 48 volts. Pwede mo siyang i-turn on dyan kasi ang pagkakaalam ko dyan parang yung phantom power niya. Ganyan yung mga ibang audio interface, meron siyang phantom power. So, ito rin meron. Tapos, meron pa siyang dalawang saksakan ng earphones. Bukod pa dun sa headset sa may back panel. Yung pinaka back panel, makikita natin yung charging. Yung the usual na charger, dito yun isasaksak. Dito ako nakasaksak ngayon sa may digital audio. Dito naka-direct sa aking cellphone. Meron siya nakalagay na live broadcast interface 2-to-1. Accompaniment, headset, ito yung saksakan ng condenser mic natin. Musical instrument port, pwede tayo magsaksak ng gitara dito. Tapos yung XLR port. Dito may nakalagay na support 48 volts interface. Yun yung kanina may button doon na pwede nating i-on yung 48 volts. Nagulat ako dito kasi ang bigat nito. May isip mo na magandang klase itong sound card na to dahil sa build niya.